So, our topic for today is about the virtues of modesty and fasting. But allow me to, I try to translate this in Tagalog para sa lengguwahe na maintindihan natin lahat, mas maintindihan natin lahat, no? Modesty, napakarami niyang translation in Tagalog. But what is modesty? Modesty is a behavior or manner or appearance intended to avoid impropriety or indecency. It comes from the Latin word modestus, which means keeping within measure. When I try to check the dictionary, napakaraming translation to Tagalog ang modesty. Una na dyan, they call it yumi, no? But we seldom use the word yumi, no? Mayumi siguro. Tapos mayroon ring bini. I'm wondering, baka dito kinuha yung word na binibini, no? Because being modest. Alam lang natin ngayon yung bini na yung sikat, no? Mayroon rin, another translation of modesty is kahinhinan. Kahinhinan. Another translation is umildad. Mayroon din, we seldom use it, but it is a translation to lumi, no? Ang alam ko lang yung lumi, yung masarap na kinakain pag maulan, no? At I think this wrap all the translations, ito yung tinatawag nilang pagpapakababa or pagpapakumbaba. While fasting, this is easier. Ang meaning ng fasting, abstain from all or some kinds of food or drink for a set period of time, especially as a religious observance. Yung religious observance was emphasized because sometimes we fast not for religious observance. That's what we call diet, no? It comes from the Old English word fasting, which means to abstain from food or drink. It is translated in Tagalog as, ano? Akala ko noon, when I was in Rome, I was handling a Filipino community in Rome. Sabi ako, puasa, puasa. Anong puasa pa din? Hindi na maintindihan yan. Sabi ko, ay, doon lang pala to sa amin. Ang translation pala ng fasting is pag-aayuno. Aayuno, no? So, allow me, with the many translation or equivalent words in Tagalog, allow me to use pagpapakumbaba for modesty and pag-aayuno for fasting. Ito ay dalawang mahalagang birtud sa ating buhay, pananampalataya, mapamusliman o Kristiyano. Ang dalawang ito ay may malalim na ugat sa Biblia at sa mga turo ng simbahang Katoliko. Sa ating panahon ngayon, kung saan nangingibabaw ang pagiging makasarili at labis na pagpapahalaga sa makamundong bagay, ang kahinhinan o ang pagpapakumbaba at pag-aayuno ay naging mahalagang paraan upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Una, ang birtud ng pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay may kaugnayan sa pananamit, lalong-lalo na in religious parlance. Kilos, pananalita, at maging sa pag-iisip ng isang tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo, kung hindi sa panloob na disposisyon ng tao. Naalala nyo? Kaya pagpapakumbaba ang ginamit ko because sometimes pag nagyayabang na isang tao, we always say modesty aside, no? That's the equivalent or yung modesty aside, meaning to say ayaw kong magyabang, no? Pagpapakumbaba sa Biblia in 1 Peter chapter 3 verse 4, ano ang sinasabi about sa pagpapakumbaba? Ang sabi dito, 1 Peter chapter 3 verse 4, huwag ang panlabas na kagandahan lamang tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling kasuotan,
Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng kagandahang hindi kumukupas, ang kahinahunan at kababaang loob na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang tunay na kagandahan sa makatuwid ay nasa puso, hindi sa panlabas na anyo. In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, sabi pa dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. According to St. Paul, our body is the temple of the Holy Spirit. And that is why, when our body is the temple of the Holy Spirit, we need to give respect to our body. Ang ating katawan ay hindi para sa imoralidad, kundi para sa Diyos. Kaya nararapat itong igalang. Ano naman ang katuruan sa simbahang Katoliko from the Catechism of the Catholic Church? From Catechism of the Catholic Church 2521 to 2524, ang modesty o pagpapakumbaba sa pananamit at pagkilos ay nagpapakita ng ating respeto sa sarili at sa iba. Ito ay tanda ng ating malalim na pagpapahalaga sa dangal ng tao bilang larawan ng Diyos. In Latin, we always use this imago Dei, after the image of God. May mga santo, saints in the church, na halimbawa o modelo ng pagpapakumbaba. Nandiyan na si Santa Maria Goretti. Naging huwara ng kalinisan at pagpapahalaga sa puri kahit sa harap ng panganib. Saint Maria Goretti is a modern saint of the Catholic Church, and when I was in Italy, I was able to visit her tomb. Si Saint Therese of Lisieux, namuhay ng may pagpapakumbaba sa kabila ng kaniyang simpleng buhay. So ito, it's all about pagpapakumbaba sa Biblia. Ngayon, puntahan naman natin ang birtud ng pag-aayuno. This is very timely because our brothers and sisters Muslims are having their fasting on this season. And just yesterday, the Catholic Church and other Christian denominations, we also celebrated the Ash Wednesday, the beginning of Lent. Kahapon at Good Friday ay fast and abstinence and all Fridays of Lent para sa mga Katoliko. Pag-aayuno sa Biblia. According to Matthew chapter 6 verses 16 to 18, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magbukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Sa halip, ayusin ninyo ang inyong sarili upang hindi mapansin ng tao na kayo'y nag-aayuno, kundi ng inyong Ama na nakakita sa lihim. Sa makatuwid, ang tunay na pag-aayuno ay ginagawa ng may pagpapakumbaba at hindi para magpakitang gilas. Sa Matthew chapter 4 verses 1 to 2, si Jesus ay nag-ayuno sa loob ng 40 na araw sa disyerto bilang paghahanda sa kanyang misyon. Ipinakita ni Jesus na ang pag-aayuno ay isang paraan upang mapalakas ang ating espiritu laban sa tukso. According to the Catechism of the Catholic Church, ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagbabalik loob at pagsisisi sa kasalanan. Isa itong gawaing penitensyal upang ipakita ang ating pagsunod sa Diyos. So, gaya ng sinabi ko kanina, sa Catholic Church, ang pag-aayuno ay ginagawa Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. At sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma, Lenten, bawal kumain ng karne, kahit anong uri ng karne. Obligadong mag-ayuno para sa mga Katoliko na may sapat na gulang. For fasting, that is 18 to 16 years old if you do not have medical condition. For abstinence, 14 to above. Bawal kumain ng karne. So, ano ang similarities ng pag-aayuno ng Muslim at Christian? Number 1, spiritual purpose. Both religions see fasting as a way to grow closer to God.
practice self-discipline, and seek forgiveness for sins. It is an act of penance and spiritual purification. Different modes lang nga because ang ating mga brothers and sisters Muslim from sundown, they fast the whole day. For us, it is Ash Wednesday and Good Friday and all Fridays of Lent, but at the same purpose, to practice self-discipline, to be closer to God, and to ask forgiveness for sins. Number two, encouragement of prayer and almsgiving. Both traditions teach that fasting should be accompanied by prayer and charity. Sabi kahapon sa first reading from the book of the prophet Joel, "Rend me your hearts, not your garments." When you fast, you also pray and you give alms to the poor. Meaning to say, example, kahapon, Catholics are only allowed to eat once a day. Di ba? We eat 3 times a day. Catholic should eat only once a day, and the 2 meals na ma-save, ang gagastusin sana doon should be held in order to help the poor. Ganyan po yan. While Catholics are encouraged to give alms, while Muslims are required to give zakat or charity to the poor. And number 3, abstaining from pleasures. Both involve avoiding excessive indulgence in food, drink, and other bodily pleasures. Ngayon, paano isabuhay ang pagpapakumbaba at pag-aayuno? Mapa-Islaman, pero lalong-lalo na sa ating mga Katoliko na nandito. Number 1, magsuot ng maayos at disente bilang paggalang sa sarili at sa Diyos. I think we really give credit, no, to our sisters in Islam, no, because they are really doing this. Magsuot ng maayos at disente bilang paggalang sa sarili at sa Diyos. This is also a reminder when we remind our parishioners, when you go to the church, it should be appropriate, no? Huwag naman magpunta doon na naka-spaghetti, na naka-short pan, na nakalabas na yung... So, it should be appropriate, no? Tapos, magsanay ng kahinahunan sa pananalita at kilos. Iwasan ang pagmamalaki. Kahapon, nilagay yung ashes sa aming mga noo, sa mga Katoliko. 2 formulas were used. Number 1, repent and believe in the gospel. Ang paglalagay ng ash ay inaanyayahan kaming magbago. Kasi ang ash symbolizes the kasalanan. Kasalanan is not comfortable. Kasalanan madumi. But only when we repent, the blood of Jesus that is shed on the cross will cleanse our soul. Ikalawang formula na ginagamit pag naglalagay ng ashes, remember that you are dust, and from dust and to dust you shall return. Meaning to say, dito sa mundo, wala talaga tayong maipagmamalaki. From dust we came, to dust we shall return. Kaya, iwasan ang pagmamalaki. Number 3, ugaliing mag-ayuno hindi lang sa pagkain. Sabi ko kahapon, wag lang sa pagkain, mag-ayuno rin sa mga makamundong bagay tulad ng chismis, tulad ng social media, tulad ng bisyo, o anumang mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Diyos. Pang-apat, gamitin ang naipon mula sa pag-aayuno upang tumulong sa mga nangangailangan. At number 5, maglaan ng oras sa panalangin at pagbasa ng Biblia upang mapalalim ang ating pananampalataya. Bilang pangwakas, ang pagpapakumbaba at pag-aayuno ay hindi lamang pisikal na disiplina, kung hindi isang espiritual na paglalakbay patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga birtud na ito, natututo tayong alisin ang ating sarili sa labis na pagpapahalaga sa mga material na bagay ng mundong ito. We should
Avoid unnecessary attachment to the material things of this world. But we should focus our vision in the heart of God. Hinihikaya tayo ng simbahan na ipamuhay ang mga ito ng may pananampalataya sapagkat sa pagiging mapagkumbaba at pag-aayuno, tayo ay tunay na nagiging malapit sa Diyos. God bless us all. Isa TV Production. Your only island TV channel.